Magandang araw sa ating lahat. Ito may gagawin tayo, isang desk fan. I-plug in natin sa power source. Teka, hindi makita. Ayan. Ayan po yung power source. I-plug in po natin doon yung electric fan. Tapos, sunod na gawin natin ay i-turn on natin. Number 1, hindi umikot yung LEC. Number 2. Ayan, hindi rin umikot. Hanggang sa number 3, hindi umikot. So, i-unplug natin. Titingnan natin kung anong problema nito. Sunod na ginawa natin ay gumamit tayo ng digital multimeter. Yan po ay naka-auto. Nung sukatin natin yung resistance mula sa plug, yan po ay naka-mega ohms. I-turn on natin yung switch. Naka-mega ohms pa rin yan. Sa number 2, sa number 3, lahat po yan ay naka-mega ohms. So, ibig sabihin lang po niyan ay merong naputol na linya, malamang sa wire o di kaya sira yung thermal fuse. Sunod na ginawa natin, binuksan natin dito sa ibaba ng desk fan para makita natin kung meron bang problema dito sa wiring connections. Baka may naputol o di kaya nabunot na wire. Nag-fast forward tayo dito para hindi na humaba yung video. Okay? Ayan na, natanggal na natin lahat ng screw. Nang binuksan natin, ito yung ating nakita. Ayan. Natanggal po yung connection ng kulay blue na wire doon sa kanyang switch. Yun, sa switch ng desk fan. Yun. Dapat, dyan po yan nakakonekta. Okay. Tapos, kung titingnan natin, wala po siyang stopper dito. Na dapat, yan po ay binubuhol para magkaroon ng stopper o para hindi siya mabubunot ng basta-basta pag inuhugot yung wire ng electric fan mula doon sa labas. So, ito na ang gagawin natin. Bubuhulin natin dyan. Yan, ganyan. Para hindi na siya mabunot ulit. Kagaya nito. Ayan. Pagkatapos natin buhulin yan, ay ikakabit natin o ibabalik natin yung connection ng kulay blue na wire doon sa switch. Sa pagkabit ng kulay blue na wire doon sa switch, nag-fast forward tayo dito para hindi na masyadong umaba yung ating video. Gumamit tayo ng panghinang at hininang natin yung kulay blue na wire doon sa switch para mas matibay yung kanyang connection. Ayan, inayos din natin yung pagkakalagay ng wire. Tapos, yung sunod natin na gagawin ay susukatin natin yung resistance. Kung meron na ba tayong mababasa na resistance mula dito sa plug. Gamit tayo ulit ng digital multimeter. Yan po ay nakaset sa auto. Ilagay ang dalawang test prod doon sa dalawang terminals ng plug. Ayan, meron tayong nasukat na 780 ohms. Kung titingnan ninyo sa tester, yan po ay nasa 781 kilo ohms. So, yung unit of measurement na ngayon ay nasa kilo ohms na. Kung kanina ay nasa mega ohms, ngayon ay nasa kilo ohms. So, ang ibig sabihin lang po niyan ay meron na tayong nasukat na resistance at ito ay nangangahulugan na yung fan motor nito ay okay pa. Bale, yung naging sira lang nito ay yung pagkakatanggal ng kulay blue na wire doon sa switch. So, sunod na gagawin natin ay i-actual natin sa pag-testing ito. Hindi muna natin ibabalik yung cover. Yan po ay naka-turn on sa number 1. Pagkatapos nating ma-switch sa number 1 yung ating desk fan, i-plug in naman natin ito sa power source. Tingnan natin kung iikot yung LEC. Ayan, umikot na po yung LEC. So, ibig sabihin, yun lang ang naging sira na putol o natanggal lang yung kulay blue na wire doon sa may switch. Ngayon mag number 2 tayo. Switch on natin yan sa number 2. Yan po ay umiikot na din yung LEC. Ganun din sa number 3. Ayan. Number 3 po tayo. Yan po ay umiikot po yung LEC. Yan. So, ibig sabihin po nito ay okay na po itong ating electric fan. Ibabalik na lang natin yung kanyang cover. Bago natin ibinalik yung plastic cover, ito po yung ating ginawa doon sa wire na ating ibinuhol. Yan po ay
sinecure natin yung pagkakalagay dyan sa may kabitan ng screw. Ganon din itong isa na wire. Sinisigurado natin na hindi siya magkakadikit doon sa kabilang linya. So, ayan po, inayos po natin bago natin ikinabit yung plastic cover. So, dito pinapakita ko sa inyo na ganyan po ang pagkakalagay ng ating wire. So, kung hugutin natin yan, hindi po basta-basta matatanggal yung kulay blue na wire na ating ikinabit. So, dito, babalik na natin yung plastic cover. Ito, sa pagbalik ng kanyang cover, nag-fast forward tayo. Anyway, babalik lang naman yung screw. So, ayan, tinitesting pa natin yan na hindi basta-basta matatanggal yung wire na ikinabit natin doon sa switch. So, ang sunod na gagawin natin dito ay magpa-final testing tayo. Ngayon, i-plug in natin yung electric fan. I-turn on natin sa switch number 1. Makikita natin umikot na yung LEC sa number 1. Ayan. Tapos i-switch naman natin dito sa number 2. Ayan, mas lalong bumilis yung ikot ng LEC ng ating desk fan na ni-repair. So ibig sabihin okay na ito. Bali yung ginawa natin, ikinabit lang natin yung natanggal na connection ng wire.